LeBron magtatagal pa sa liga dahil kay Luka. Nagbigay raw ito ng enerhiya. Draymond hinulaan ang season ngayon ng Warriors. Sang-ayon si Curry at possible Durant-Curry reunion. Nag-open ng tsansa. Sa harapan mismo ng Warriors fans, sinabi ni Durant, ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Si LeBron James ay hindi pa handang magretiro. Sa isang panayam sa media bago ang 2025 NBA All-Star Game, tinalakay ng superstar ng Los Angeles Lakers ang matagal ng tanong na bumabalot sa kanya. Kailan siya magre-retiro? Sa edad na 40 at nasa kanyang ika-22 season sa NBA, patuloy pa rin niyang nilalabanan ang Father Time, nagpapakita ng All-Star level na laro at nananatiling isa sa pinakadominanteng puwersa sa basketball. Habang lumalakas ang espekulasyon tungkol sa kanyang pagre-retiro, ang kamakailang pagdating ni Luka Doncic ay tila nagbigay ng bagong sigla sa kanyang laro. Inamin mismo ni James ito nang makausap ang mga reporter noong Lunes. Hindi ko pa naiisip yan, sagot ni James nang tanungin kung mapapahaba ni Doncic ang kanyang karera. Ang pagkakaroon ng isang manlalaro na may ganoong kalibre ay nagbibigay sa akin ng enerhiya. Nasasabik ako na makita kung ano ang magagawa namin. Sa tingin ko, magiging maganda ang takbo namin papunta sa dulo ng season. Sa unang pagkakataon sa mahigit 2 dekada, hindi na kailangang maging pangunahing ball handler ni LeBron para sa kanyang koponan. Ang pagdating ni Doncic, isa sa pinakahinahangaang offensive playmakers sa kasaysayan ng NBA, ay nagbabago ng lahat. Sa edad na 25, meron ng Hall of Fame level na karera si Doncic. Siya ay 5 beses nang naging All-Star at 4 na beses napili sa All-NBA First Team, at mula pa nang dumating siya sa NBA noong 2018, naging isa na siyang dominanteng puwersa. Ang kakaibang kombinasyon niya ng sukat, husay at court vision ay ginagawa siyang isa sa pinakahindi mapigilang offensive weapons sa kasalukuyang laro. Ngayon, kasama si LeBron, siya ang magiging pangunahing playmaker, isang papel na ginampanan ni James sa halos buong kanyang karera. Ang pagbabagong ito ang maaaring maging susi sa pagpapahaba ng karera ni LeBron. Sa loob ng maraming taon, siya ang bumalikat ng responsibilidad bilang pangunahing playmaker, scorer at leader ng kanyang koponan kahit na nung siya ay nasa late 30s. Ngunit ngayon, sa paghawak ni Doncic ng opensa at sa pag-angat ni Austin Reeves bilang secondary ball handler, maaaring piliin ni James ang kanyang mga galaw, makatipid ng enerhiya at mag-focus sa pagiging isang dominanteng scorer kapag kinakailangan. Ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, maaaring magkaroon ng malaking epekto ang trade ni Doncic sa desisyon ni LeBron kung hanggang kailan pa siya maglalaro. May posibilidad na mag-renegotiate siya ng bagong kontrata at maaaring mapahaba ng pagdating ni Luka Doncic ang karera ni LeBron James, sabi ni McMenamin. Hindi tiyak na ang susunod na season ang magiging huli niya sa NBA. Hindi pa malinaw kung kailan tuluyang aalis si LeBron sa laro, ngunit isang bagay ang sigurado, ang pagdating ni Luka ay nagbigay sa kanya ng bagong sigla. Kung maglalaro pa siya ng 1, 2 o higit pang mga season, tanging panahon lang ang makapagsasabi. Ngunit sa ngayon, kasama si Doncic sa LA, ang Lakers ay handang lumaban at hindi pa tapos si James. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sa lahat ng nakakatuwang sandali at sound clips mula sa 2025 NBA All-Star Weekend, ang dynastic duo ng Golden State Warriors ang namayagpag. Bagamat hindi napili si Draymond Green bilang All-Star, naging laman ng mga balita ang kanyang mga pahayag sa 2.5 hours in live broadcast on TNT noong Lunes. Matapos ang All-Star Game, sumagot si Stephen Curry sa matapang na prediction ni Green. Kilala si Green sa pagbibigay ng matinding presyon sa sarili at sa Warriors sa loob ng kanyang 13 season kasama ang prangkisa. Bilang co-host ng The Draymond Green Show kasama si Baron Davis, patuloy siyang nagbibigay ng komentaryo tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa NBA, kahit pa ito'y nangangahulugan ng paglalagay sa kanyang koponan sa isang delikadong posisyon. Gayunpaman, ang mga pahayag ni Green bago ang All-Star Game noong Linggo ay hindi nagmula sa isang mahina o desperadong pananaw. Sa katunayan, ang matapang niyang prediksyon ay nagpapakita ng tiwala sa kanyang koponan. Ayon kay Green, mananalo kami ng kampyonato habang ginagampanan niya ang kanyang bagong papel sa media para sa TNT. Bagamat kasalukuyang nasa ika-10 pwesto sa Western Conference ang Warriors, ang pagdagdag ng star player na si Jimmy Butler at ang kanilang kamakailang matagumpay na laro ang marahil nagbigay inspirasyon sa matapang na pahayag ni Green.
4 na talo lang ang pagitan ng Warriors mula sa pang-anim na seed na Los Angeles Clippers. Hindi pa nagtapos ang laban para sa Golden State at dapat silang igalang ng mas matataas na seed sa Western Conference. Bukod dito, ang kanilang kamakailang kasaysayan ng kampyonato, kabilang ang tagumpay noong 2022, ay nagpapatunay na kaya nilang gulatin muli ang mundo. Paano naman tumugon si Curry sa matapang at tila hinuhulaan ng tiyak na pahayag ni Green? Sa typical na Curry fashion, tumugon ng 4 na beses na NBA champion ang matapang na pag-angkin ni Green. Nasasabik ako, sabi ni Curry. Si Draymond Green ay nasa TNT broadcast, sinasabi niyang tiyak na mananalo kami ng kampyonato. Gustong gusto ko ang ganitong mga inaasahan at ang pagkakaroon ng isang bagay na dapat ipaglaban. Siguradong sinisindihan niya ang apoy sa amin. Habang maraming manlalaro ang iiwas sa ganitong klaseng prediksyon, buong kumpiyansang tinanggap ni Curry ang matapang na pahayag ni Green ng may ngiti. Bukod pa rito, ang pagkakapanalo ni Curry bilang All-Star Game MVP ay nakatulong sa kanyang positibong reaksyon sa matapang na pahayag. Ano man ang tunay niyang paniniwala sa prediksyon ni Green, pinanindigan pa rin ng Warriors point guard ang kanyang kilalang kakampi, gaya ng dati. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, bagamat hindi interesado si Kevin Durant sa isang trade deadline reunion kasama ang Golden State Warriors, puro papuri pa rin ang ibinigay niya kay Steph Curry matapos ang kanilang panalo sa 2025 NBA All-Star Game noong Lunes ng araw. Sa bagong format ng All-Star Game, nanalo ang koponan ni Shaq na tinawag na OGs sa 4 na kopon ng torneo, kung saan muling nagpasiklab si Curry para sa San Francisco crowd gamit ang kanyang effortless at trademark na 3-point shooting. Pinuri ni Durant kung gaano kadaling maglaro kasama ang kanyang NBA Championship at 2024 gold medal teammate. Napakadaling maglaro kasama si Steph. Wala siyang demanding na personalidad. Naglalaro siya ayon sa daloy ng laro at ang mga ganitong klaseng manlalaro ang pinakamasarap maging kakampi. Sinabi niya ito mismo mga kaibigan sa harapan ng napakaraming Dub Nation fans. Alam na alam ni Durant kung ano ang pakiramdam ng maglaro sa tabi ni Steph Curry at kung paano nakakatulong ang shooting at court gravity nito, lalo na't nagtagumpay ang dalawa sa kanilang 3 season na magkasama sa Bay Area mula 2016 until 2019. Sa panahong iyon, 3 beses nakarating ang Warriors sa NBA Finals at 2 beses silang nagkampiyon laban kay LeBron James at sa Cleveland Cavaliers noong 2017 and 2018. Sa kabila ng kanilang tagumpay, iniulat na tinanggihan ni Durant ang posibilidad na matrade pabalik sa Warriors sa gitna ng isa sa pinakamagulong trade deadlines sa kasaysayan ng NBA. Ayon kay Clutch Point senior NBA reporter Brett Siegel, sinubukan ng Warriors na makipag-usap sa Suns tungkol sa posibleng pagkuha kay Durant, pati na rin ang iba pang trade scenarios na may kinalaman sa ibang NBA stars. Ayon sa mga league sources, nakipag-usap ang Warriors sa Suns tungkol kay Durant bago pa mangyari ang malalaking trades na may kinalaman kina Doncic, Davis, Fox at Zach LaVine. Muling bumalik sa usapan ang posibilidad na ito nang bumisita ang Phoenix sa San Francisco para harapin ang Warriors noong Enero 31 ayon kay Siegel. Ngunit ayon kay Siegel, agad na tinapos ni Durant ang mga negosasyon nang malaman niya at ng kanyang kampo ang tungkol sa usapan. Pero ngayon ang sinabi niyang si Steph ang isa sa klaseng manlalaro, ang pinakamasarap maging kakampi, ay ang nag-open sa Warriors sa posibleng reunion. Ano sa tingin niyo mga kaibigan?